Gawin natin tong runner or marathon cake for today's video. Hello mga sukeks! It's been a while since nakapag-upload tayo ng ating cake decorating videos. So, more than a week din tayong walang upload. Kaya naman, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ating marathon or runner theme cake na na-upload ko nga yung pictures kahapon. Honestly speaking, na-miss ko talaga mag-voice over. Kaya sabi ko gusto ko na mag-upload ng cake vlog. Anyway, this cake was ordered by Miss Aliyah. So currently, si Miss Aliyah ay nasa Canada, nagwo-work. So ayun, another customer tayo ulit na from abroad. At ang sabi niya sa akin, etong ang cake na to ay para sa kanyang lolo na magse-celebrate ng birthday. So si Lolo ay nandito lang din sa Cabuyao, Laguna sa Banay-Banay. And this cake also sobrang late notice kasi binook siya or nag-inquire si ma'am ng hapon tapos kinabukasan na kailangan. So ayun, ang sabi ko kay ma'am, mag-send na lang siya ng sample design and titingnan ko kung kakayanin sa oras. So ayun nga, I was expecting na mga soft icing lang, mga ganon, yung mga icing cake lang. Pero nag-send siya ng 3 pictures, lahat yun full fondant cake. Pero sabi ni ma'am, kung alin daw yung mas madaling gawin para sa akin, yun yung gawin ko. Wala namang problema. So, since nga wala naman tayong gawang cake and wala talaga akong pa-order noon and matagal na tayong nakapagpahinga, so meron na tayong energy para gumawa ulit. Syempre, go tayo kaagad dyan, mga B. Full fondant yan eh, di ba? Bawing-bawi tayo kaagad kapag mga ganyan. And alam nyo ba na si ma'am ay super generous? Bukod sa nag-full payment kaagad siya, sinama niya na yung delivery fee, tapos meron pa siyang pasobrang tip sa ate. So alam nyo yun, sila talaga yung mga masarap maging customer. Yung tipong walang question sa prices and wala masyadong mahabang usapan. Ayun, book agad and bayad kaagad. Going back dito sa ating cake, ayan, nabalutan ko na pala siya ng fondant. So ang fondant natin gamit dito ay walang iba kundi ang ating EMF fondant by Nice Chef Emily Peralta. Gumamit pala ako dito ng Saclub method and as you can see, ayan, pinapakinis natin ng fondant smoother ang ating cake and tinatanggal yung ating mga excess dyan sa bottom part ng ating cake. And kung mapapansin nyo, yung ating board pala ay parang nalagyan ng oil doon sa ating paggaganache. Pero don't worry kasi matatakpan naman siya once na nilagay na natin yung ating pangtakip or pang-cover dito sa ating board. So ayun nga, sana na-notice nyo kung paano ko ginawa or nilagay yung ating pang-cover dyan sa board. Ayun yung isa sa mga ways na gusto kong ginagawa kapag ayaw ko nung may mga cut or putol na fondant dyan sa ating board. Mas malinis kasi siyang tingnan para sa akin. And syempre, naa-apply lang ito kapag fondant din yung cake base nyo. Kasi once na icing yan, hindi naman gagana yan kasi baka masagi natin yung ating pinaka-icing. So masisira yung ating cake. So here's sa part na to, gumagawa tayo ng medal. So gumamit ako dito ng red, blue, and white na fondant. Ayun, pagpapatong-patungin lang natin. So ang sizes dapat ay from biggest to smallest. So mas smallest yung ating color white kasi siya yung nasa ibabaw. So ayan, ganyan lang yung lace ng ating medal. Tapos ididikit na natin yan or ilalagay na natin sa ating cake. And then ang gagawin naman nating next ay yung kanyang gold na bilog. So dito nag-roll out lang ako ng color yellow na fondant. So ganito talaga yung ginagawa ko kapag ina-achieve ko yung mga color gold or meron tayong kailangan na gold na toppers or detail sa ating cake. Gumagamit na ako ng color yellow. Para alam nyo yon, mas mabilis kasi nating makukuha yung pagka-gold niya kapag gagamit na tayo ng fondant na yellow. And dito naman, minamano-mano kong ilagay yung ating nakalagay na 2024 kasi based doon sa sample design ay year lang talaga yung nakalagay. So ginaya ko lang. 2024 tayo ngayon kaya yun yung nilagay ko. And ayan, pinipaint na natin siya ng gold dust. So walang halong keme yung ating gold dust. Pure na pure yan. Ayoko kasi nung medyo masama sa kapag hinahaluan pa ng mga liquid yung ating gold dust. So ganito, achieve
na achieve naman yung ating goal. After nating ma-paint, i-attach na natin sa cake yung tipong parang nakalaylay lang siya and nakakabit siya sa kanyang lace. Sa iba pang details ng ating cake, etong mga tumatakbong tao-tao. So manually cut lang po yan. Wala po akong cutter dyan. Nag-drawing lang ako ng mga tao. Nag-search ako sa Pinterest. Tapos ayun, nilagay ko sa bond paper. Tapos binakat ko sa fondant. Wala akong video nung pagkakakat ko kasi binilisan ko lang siya. So umaga na kasi to, saka ko lang siya ginawa and hapon siyang pipick upin. Sabi ko dapat matapos na siya before pa magtanghali. Ang sabi ko kay ma'am, mga 3 pirasong tao lang yung mailalagay ko sa cake. Pero ginawa kong 4 para balance naman siya dyan. Tapos, inattach ko na lang yung 2 tao sa magkabilang side. And final details ng ating cake ay yung mga grass or yung mga damo-damo natin dyan. Supposedly, dapat fondant din siya. Pero sabi ko, ipipaint ko na lang kasi wala ako nung molder ng grass. So, ayan. Happy naman ako sa naging result. And eto na yung ating final look ng ating cake, mga sukeks. Nung time na sinend ko yung picture kay madam ay sobrang natutuwa siya and nag-iwan nga siya sa atin ng feedback. Super satisfied daw siya and ang ganda daw sa picture ng cake, lalo na siguro daw kung sa personal niya makita. So ayan lang guys for today. Thank you so much for watching. Bye!